Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang One Ranger na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang lalaki na mukhang matanda na pero bagaman na ganun ay nakakaya niyang hulihin ang mga napakapanganib na mga kriminal ng walang kahirap-hirap. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng ating pangunahing karakter na tinatawag na Ranger. Siya ay kasalukuyang naghahanap ng kinaroroonan ng isang kriminal na kakalabas lamang mula sa bilangguan. Makalipas ang sandali, natuklasan niya na ang nasabing nagkasala ay lubhang lasing. Sabi ni Ranger, maari niyang dalhin ito pabalik sa bilangguan kung hindi nito nais baguhin ang kanyang mga masamang gawi. Bukod dito, nangako ang kriminal na ito na magbabago na at gagawing mas mabuti ang kanyang buhay. Pagkatapos ay tumanggap ng tawag si Ranger mula sa opisina, kung saan siya ay itinalaga upang pigilan ang sasakyan ng magnanakaw na nakatawid sa kasalukuyang lokasyon ng Ranger. Maya-maya, dumaan ang sasakyan ng magnanakaw sa nasabing lokasyon, at sinubukan ng dalawang pulis na hulihin ang sasakyan ng magnanakaw. Gayunpaman, sa huli ay nawalan sila ng bantay dahil hindi kasing bilis ng kanilang sasakyan ang kanilang gamit. At pagkatapos, nagpa siya ang leader ng mga magnanakaw, na tinatawag na si Declan, na bumaba sa sasakyan. Pagkatapos, nang hindi nag-aaksaya ng oras, agad niyang binaril ang sasakyan ng pulis. Tinubukan ng magnanakaw na barilin ang isa sa mga ranger mula sa malalayong distansya habang sila ay nagmamasid sa sasakyan ng magnanakaw. Kawakas, nakaya ni Ranger tamaan ang tangke ng kotse, nagdulot ito ng sira sa sasakyan. Agad na lumabas ng kotse ang mga holdupper, at muling inatake ni Ranger ang mga ito. Kinailangan nilang mamatay lahat, ngunit sa kasamaang palad, nakagawa ng paraan si Declan na makatakas. Pagkatapos ay naglipat ang eksena sa Texas City. Pumunta si Ranger, nakakagising lang mula sa pagtulog, sa isang FBI agent na ang pangalan ay Smith. Tinabi ni Smith na siya ay pumunta kay Ranger dahil sa ganitong dahilan. Nireport niya na si Declan, ang leader ng mga magnanakaw noon, ay ngayon ay naaresto na ng mga pulis sa Mexico, at hiningi ni Smith na kunin siya ng Ranger sa Mexico. Tinanggihan ito ni Ranger. Bakit kailangang siya ang gumawa ng gawain na ito? Tinabi ni Smith na si Declan ay isang napakapanganib na kriminal. Siya lamang ang may tiwalang ipinagkatiwala si Ranger sa misyong ito, kaya. Matapos ang kaunting pag-iisip, sa huli, naisip din ni Ranger na tanggapin ang misyon. Kinabukasan, dumating si Ranger sa border ng Mexico. Dinidiscover ng pulisya sa Mexico na mag-ingat si Ranger dahil si Declan ay hindi isang ordinaryong kriminal. Tinabi rin ni Ranger na huwag mag-alala dahil gagawin niya ang kanyang trabaho ng tama. Pagkatapos, si Declan ay inilipat sa sasakyan ni Ranger. Agad silang nagmadali patungo sa bilangguang nasa Texas. Gayunpaman, bigla na lang binangga ang kanilang sasakyan habang sila'y naglalakbay. Hindi nagtagal, ilang tao na may dalang baril ang bumaba sa sasakyan at agad na umatake sa kanila. Hanggang sa kinailangang mamatay ang kaibigan ni Ranger, at sinubukan ni Ranger na lumaban. Sa kasamaang palad, sa huli, kinailangan ng humiga si Ranger dahil sa sobrang dami ng kalaban. Sa swerte, nagtago si Ranger sa likod ng isang puno bago siya tuluyang makuha ng tao. Nakita ng Ranger na ang mga ito pala ay mga kaibigan ni Declan na balak palayain ito. At pagkaraan ay agad silang nagmadali palayo roon nang marinig ang tunog ng sirena ng isang pulisya. Nailigtas si Ranger at agad siyang dinala sa ospital para sa tulong medikal. Ang kwento ay umikot sa Ukraine. Pumunta si Declan roon upang makipagkita sa isa sa kanyang mga kaibigan, isang dealer ng armas. Dito ay sinabi ng kanyang kaibigan kung handa na ang armas na inutos ni Declan. Malinaw na ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa isang proyektong tagapanag na malayo mula sa armas ng malawakang pinsala. Pagkatapos ay sinabi ni Declan na kanyang balak atakihin ang lungsod ng London, England. Nakakuha ng impormasyon na si Declan ay isang terorista na nagtatrabaho sa ilalim ng isang organisasyon. Pagkatapos nito, ibinigay ni Declan ang mga tagubilin sa kanyang kaibigan upang isiksik ang armas sa tiyak na address. Pagbabalik sa Texas, maliwanag ngayon na si Ranger, na nakabangon na, ay nagkasama ulit kay Smith. Dito, humingi ng paumanhin si Smith para sa pangyayaring nangyari kay Ranger kahapon. Inaalok niya ng trabaho si Ranger para habulin ulit si Declan. Ngunit tumanggi si Ranger ng tuwiran dahil sa kanyang pangamba para sa kanyang kaligtasan. Natanong ni Smith kung gagawa si Declan ng mga teroristang gawain sa London, England. Kaya naman, kung hindi tutulong si Ranger, maraming tao ang mamamatay. Matapos marinig iyon, nagdesisyon si Ranger na gusto rin niyang maglakbay kasama si Smith. Agad silang umalis patungong lungsod ng London.
Doon ay saka sila sunduin ng punong ahente ng ligtas na magland ang kanilang eroplano. At nadiskubre na ang pangalan ng pinuno ng ahenteng ito ay Geddes. Dito, sinabi ni Geddes na si Ranger ay napili dahil nagtagumpay itong mabuhay matapos ang atake ni Declan at ng kanyang kasabwat. Sa kalaunan, hindi kayang manatili ng mga naunang ahente ng Haripanan si Declan. At ngayon, nasa London si Declan, kakatapos lang niya ng aksyon para sa mga matatanda kasama ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ng kanilang gawain, humiling siya ng pahintulot na umalis sa lugar na iyon. Nagalit si Angel, ang kanyang kasintahan, dahil sa ugali ni Declan na gamitin lamang siya para sa kaligayahan nito. Pagkatapos nito, pumunta sina Ranger at Smith sa isang bar sa mismong puso ng lungsod. Pumunta sila roon na may layuning makasalubong ang isang dati nilang kakilala na si Smith. At sa pagkakataon na iyon, si Angel, ang kasintahan ni Declan, ang taong nakilala ni Smith. Dito, ipinaabot rin ni Smith ang layunin ng kanyang pagdating na siyang pagtatanong kung nasaan si Declan. Bukod dito, inangkin ni Angel na nag-date sila nitong kahapon, ngunit hindi niya alam na pupunta si Declan kahit saan dahil aalis na pala ito. Pakiramdam ni Smith, pilit ang kanyang presensya kay Angel dahil walang paraan na hindi alam ni Angel ang kinaroroonan ng kanyang boyfriend. Nang ang kanilang mga kaibigan ay kasalukuyang nakapiit sa bilangguang sa Texas, humiling si Angel kung papayagan niya silang malaman kung nais nilang palayain ang kanilang mga kaibigan. Nang malaman ito ni Ranger, plano rin niyang buksan ang komunikasyon sa kanyang mga kaibigan. Kawakas, ibinunyag ni Angel sa kanila ang lokasyon ng tagwa ni Declan. Nang hindi nag-aaksayang oras, agad silang pumunta sa lugar na tinukoy ni Angel kanina. Kaagad silang inatake ng kasamahan ni Declan pagkatapos pumasok. At saka nagkaroon ng laban sa pagitan ng kasamahan ni Declan at ni Ranger. Dahil nawala ng tibay ang tindig niya, nagtagumpay sa wakas ang lalaking iyon na talunin si Ranger. At agad siyang tumakbo palayo. Kinabukasan, nakita sina Declan at ang kanyang kasamahan na si Oleg na dumating sa isang lugar. Pumunta sila upang makipagkita sa isang siyentipiko na nagtatrabaho sa kemikal na armas upang bumili ng higit pang armas, ngunit natuklasang sila'y mga traidor at pinatay ang siyentipiko. Pagkatapos ay umalis sila na may dala ng mga kemikal na armas. Pagkatapos, nagbalik ang eksena kay Smith at Ranger na nagpapahinga at umiinom ng tsaa habang tinitingnan ang sariwang hangin ng umaga. Hindi nagtagal, dumating si Oleg at ilang tauhan nito ang pumatay sa kanilang dalawa. Sa kabutihang palad, nakabingwit si Smith ng tama sa leeg ni Oleg. At nagsimula ang isang palitan ng pagbabarilan. Kawakas, nakatakas sina Smith at Ranger mula sa lugar na iyon, samantalang si Oleg na sugatang-sugatang ay agad na sinundo ni Declan. Ngayon tingnan ninyo, naisip na nina Smith at Ranger na hinahabol sila ng mga kriminal. Kaya naman nagdesisyon silang maghiganti at hanapin si Oleg sa kanyang tahanan. Nakarating si Smith bago ang isa sa mga tauhan ng seguridad na nagbabantay sa lokasyon ni Oleg. Pagdating sa kwarto ni Oleg, sa kasamaang palad, hindi nila ito doon natagpuan. Hindi nagtagal pagkatapos yun, dumating si Oleg at ilang kasama niya sa kanilang tahanan, at nagkaroon ng pagpapaputok. Matapos matagumpay na mapuksa ang lahat ng mga tao ni Oleg, nagkaroon ng laban sa pagitan ni Ranger at Oleg. Kawakas, matagumpay na pinutol ni Ranger ang mata ni Oleg. Sa kasamaang palad, kahit nasira ang kanyang mga mata, nakatakas pa rin si Oleg. Pagkatapos ay tila dumating si Geddes kay Ranger, at si Smith ay nasa ospital. Dito, tinanong ni Geddes kung mayroon siyang informant na alam kung saan naroroon si Declan. Gayunpaman, ang informant ay kasalukuyang nagbabanta na sa isubog sa harap ng mga pulis. Agad silang nagtagpo ng tagapagbigay impormasyon at walang oras na nasayang. Sumubok si Smith na pumasok sa lokasyong ito upang malaman kung saan dadalhin ni Declan ang kanyang terorismo. Una, ayaw ng lalaking iyon na sabihin kay Smith, pero matapos mapakumbinsi, inilahad din sa wakas ng lalaki kay Smith kung nasaan si Declan. Hindi nagtagal, ang bomba ay pumutok ng automatikong kasama ng lalaking iyon. Agad namang inimbitahan ni Smith si Ranger at ang iba pang pulis upang arestuhin si Declan ng diretsahan. Sa ngayon, tiyak na handa nang umatake si Declan at ang kanyang mga sundalo. Ginamit nila ang mga armas ng mass destruction na binili mula sa Ukraine noon. Ang Big Ben sa sentro ng London ang orihinal na lugar para sa unang putok. Pagkatapos nito, susundan ito ng pagsalakay sa iba pang mahahalagang lugar. Pagkatapos ay binigyan ng pahintulot ang boss ni Declan na itigil ang aksyon para sa hindi tinukoy na dahilan. Ngunit hindi pinansin ni Declan at sinabi niyang lahat ng ito ay inihanda niya ng matagal na panahon. Iniutos din niya si Oleg na maghanda at simulan ang pagsalakay agad-agad.
Samantala, sa labas ng gusali, nag-aayos na ang mga pulis, ranger, at si Smith. Pagkatapos ay nagbahagi sila ng tungkulin kung ang mga pulis ay magtutok sa kanila mula sa kabilang dako ng gusali. Sa kasalukuyan, si Smith at si Ranger ay may tungkuling pumasok sa loob ng gusali. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ng patayin ang mga gwardya. Pagkatapos, bumalik si Ranger upang magtagpo kay Oleg at muling nagkaroon ng laban. Kawakas, ginamit ni Ranger ang martilyo upang bugbugin si Oleg sa pamamagitan ng pagtama nito sa kanyang ulo. Pagkatapos ay agad na umakyat sina Smith at Ranger. At iniutos ni Smith sa kanyang mga tauhan na barilin si Declan mula sa kabilang dako ng gusali. Kawakas, nagtagumpay ang mga pulis na bombahin si Declan at ang kanyang mga tropa, kaya't nabigo ang plano ng mga kriminal na atakihin ang lungsod ng London. Ngayon, iniwan na lamang si Declan, at plano niyang sumuko sa pulisya. Ngunit muli at muli, nagtagumpay si Declan na makatakas matapos magtapon ng usok na bomba. Nang hindi pansin ng sino man, tuluyan na ring umalis si Declan sa lugar. Pagkatapos ay tinawag ni na Ranger at Smith ang pinuno ng ahente, si Geddes. Dito, pinuri ni Geddes ang kanilang trabaho dahil nagtagumpay sila sa pagliligtas sa lungsod ng London. Bagamat sa wakas, nakatakas si Declan. Pagkatapos nito, naghiwalay sina Ranger at Smith dahil tapos na ang kanilang misyon. Babalik si Ranger sa Texas habang si Smith ay mananatili sa duty sa London. Sa ngayon, tila't normal na isinasagawa ni Ranger ang kanyang tungkulin bilang isang patrol. Pagkatapos ay tumanggap siya ng tawag mula sa London na si Declan ay babalik na at magsisimulang mag-aksyon sa Texas. Bagamat nagsisimula ng bantayan siya ng Ranger, sino ang makakaalam, sa oras na ito, nagtagumpay siyang hulihin si Declan. At napatunayan ito na tama ang hinala dahil nagpapahinga si Declan at ang kanyang mga tauhan malapit sa kanilang lugar. Pagkatapos ay dumating ang Ranger na may dala-dalang baril at agad na pinatay ang mga ito. Pagkatapos mamatay ang lahat ng mga tauhan ni Declan, subukan pa rin nitong tumakas si Declan. Ngunit ngayong beses, nakamit ni Ranger ang pagkakataon na paslangin si Declan sa pamamagitan ng pagbaril mula sa malayong distansya. Natamaan si Declan sa binti at hindi na siya makatakbo muli. Hindi nagtagal, dinala si Declan ng mga pulis sa Mexico dahil sa kanilang palagay, mas angkop ang mga bilangguang Mexican para kay Declan. Kawakas, nahuli si Declan, at mabuti ang trabaho ng Ranger. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.